Kasosyo Lestat, okay po kayo dyan? Yes po. Number 2 na tayo. Number 2. Si Kasosyo Lestat, iniimbento nila yung sugar nga, yung pampatamis na hindi sugar. Ang tanong, Kasosyo Lestat, ano ang tinatarget nyong market? Distributor ako, manufacturing ako, 'di ba? So ang target kong market, distributor. Mm-hmm. Ang ginagawa ko, binibigyan ko ng 30% discount yung mga distributors. Mm-hmm. So pero may minimum per box ang benta ko niyan. Mm-hmm. Tapos 'yun, ang ginawa ko kasi 'di ba sa Facebook, meron na diyang may community na ng mga nagketo. Diba yung mga ayaw ng sugar. Apo. So sila, mga 3 years na sila nagbebenta, meron na silang mga stores. Ang ginagawa ko, ino-offer ko sa kanila na idagdag nila to sa store nila. At the same time, very handsome yung profit na binibigay ko. Kaya ang bilis nilang kumakagat agad. Ito siya. Nice. Sige, patingin po, patingin. Hindi mo pa ba tinitikman? Maganda to sa'yo, Paps. Hindi pa rin po ako nakakarating sa office namin, Kasosyo Lestat. Sorry po pero nandoon lang naman daw. Ayun. So yun. Pinadalan kasi ako ni Kasosyo Lestat nandun sa opisina namin isa kasi di pa ako nakapunta doon. Oo nga. Tagal para sabi ko sa'yo, hingan mo ako, inihingan kitang feedback para malaman ko kung okay sa'yo. Hindi naman siya gamot. So, ang ano lang niya is sugar substitute para dun sa mga tao na bawal yung sugar sa kanila. Pero, at least hindi sila ma-depress. Ayun lang. Kasosyo Lestat, ulit mga kasosyo ang target market, hindi yung mahilig sa sugar. Hindi yon. Ang target market, yung community na concerned sa sugar, yung mga nagkikito diet nga. Isang pulutong na community na yon. Kaya sapul ka agad. Pag sinabi mong eto yun. Dahil kailangan talaga nila yon. Malinaw mga kasosyo, lagi ang problema, produkto mo, t-shirt. Bebenta mo sa mga mahilig sa t-shirt, hindi gagana. Walang community mahilig sa t-shirt. Walang ganun. Merong community na mahilig sa skateboard. Na tumatambay isa sports na skateboard kasi magbabarkada yon. Mahilig kay Daniel Padilla. Community yon. Yung fans club ni Daniel Padilla. May nagsabi si Kadungis nga yata yung kanina. Yun ang community. Bawa mug. Hindi ka magbebenta ng mug sa mga mahihilig sa mug. Hindi Kasosyong Arvin. Hindi ganun yung logic Yes, Kasosyo Melvin. Kasosyo Melvin. Community ko kaya. Ha? Yung community ko. Ano ba community mo? Community, yung mga sabungero. Ay, malaki pera dyan sa sabungero. Ang daming pera dyan. Napag-usapan natin last week nung last Zoom meeting, 25. Ikaw ba yung may ganon? Oo, sir. Ikaw ba yun? Kamusta? Anong napasabog mo na? May mga kinakausap na ako ng mga sa iba-ibang lugar na pwedeng itulak yung aking tip. Oo. Ngayon, ang usapan naman doon, pwede na siguro kung sakasakaling matutuloy, pupuntahan ko yung mga lugar na pwedeng gawa. Kasi medyo malalayo yung ibang lugar. Sabi ko, kahit sa 50-50, papayag na ako . Sige, basta mapasabog. Oo nga sabi ko nga sige. Mga kasosyo sila kasosyong Lian, si Mami Janice, level 1 po sila. Linawin natin Ang level 1 na entrepreneur, dalawa lang problema niyan. Product, market, fit. Dapat magtagpo yung produkto mo at saka yung market mo. Kahit may product ka, kung walang market, katulad nila Lian, may bangus, may relleno, pero wala pang market, hindi ka pa tapos sa level 1. Kung may community ka, pero wala kang product, hindi ka pa tapos. Kailangan mo mag-imbento ng product para sa community mo. Pag nagtagpo yung dalawang bagay na yun, product, market, fit, may business ka na. Pupunta ka na sa level 2, hindi ka pwedeng manatili sa level 1 kasi mamamatay ka lang dyan. Malulugi ka pag hindi ka tumawid sa level 2. Ano yung level 2? Kailangan mo nang pasabugin yan. Ano yung 5 pampasabog natin? Yung yung licensing. Kailangan power. Kailangan ipa-license mo yung recipe mo sa relleno. Or mag-distribution channel ka. Sabi ni Kasosyong Christian. Or franchising. Or gumawa ka ng platform pero mukhang malabo yung platform. Or gumawa ka ng software para sa relleno. Kung kaya. Or ano yung hulas? Nakakalimutan ko lagi. Manpower. Gumawa ka ng mga mag-train ka ng mga mahilig na marunong maglinis ng bangus. Manpower agency ka ng mga naglilinis ng bangus. So magkaibang payo 'yun Iba ang payo na papayuhan mo na magpa-franchise kayo. Level 2 payuhan 'yun. Iba ang payuhan na magtayo ka ng manpower para diyan, mag-training ka ng mga ibang level 2 payuhan 'yun. Malinaw mga kasosyo, kaya pinaghihiwalay natin yung advice.
Ang level 1 na advice, eto kay Kasosyo Lian sa kay Ma'am Janice, dahil nagsisimula pa lang sila, may produkto pero wala pang target market. Kaya yun yung usapin. Pag pinasok mo yung usapin, ipa-distribution mo, ipa-franchise mo. Ganun. Ops, wag muna. Hindi ka pwedeng magpa-distribution, magpa-reseller, magpa-franchise kung yung product mo at saka yung market mo hindi pa sa pool, hindi pa fit, hindi pa tugma. Yun ang unang trabaho ng entrepreneur. I-figure out ano yung community at saka product na magkatagpo. Malinaw mga kasosyo, iba yung level 1, iba yung level 2. Ano yung level 3? Yung level 3, yung business nyo na ang ibebenta natin. Hindi na bangus. Malinaw mga kasosyo, 3 lang po yan. Wala po sa Google yan, level 1, level 2, level 3. Dito lang po sa atin yan. Kaya it takes wisdom para malaman mo anong payo para sa'yo. So, inayos na natin. Level 1 ka ba? Level 2 o level 3 ka? God bless mga kasosyo dyan. Kasosyong Lian, Ma'am Janice at saka kasosyong Archie sa inyong family venture. Ano? O, sige, move on na tayo. Move on na. Kasosyong Lestat, sino pong next natin? Ayun. So, sakto dun sa diniscuss mo, yung susunod natin magtatanong from Montalban, Rizal, John Paul Perez, clothing line ng business nila. Ang question yan, currently nasa stage 1 siya, level 1. And gusto nilang malaman or ang goal nila is pasabugin yung business and dagdag tips kung paano nila mapapasabog ito. John Paul Perez. John Paul Perez, thank you Kasosyon Lestat. Kasosyon John Paul Perez po, please. John Paul Perez. Nasaan ka Kasosyon John Paul? Darwin, magandang gabi po. Nasa building po ako sa trabaho. Okay, nasa trabaho ka. Mukhang walang gamit dyan Nasa fire exit ako. Kaya pala ma-echo. Okay, kaya ma-echo. Okay. Pas muna ako sa office. Hindi ako dun. Sige. Anong problema? Anong lagay? Kasosyon John Paul Perez? Darwin, nung last time po, di ba, nag-start po ng clothing line. Motive clothing po. Bali, ang ginawa ko po, minarket ko po siya, kumbaga, pinad ko siya sa Facebook, gumawa ako ng Facebook page, tapos sa Instagram, meron din ako, tsaka Shopee. Tapos minamarket ko na rin po sa mga kakilala ko. Napag-pre-order naman po ako noong una, yung bago ma-release yung t-shirt. Effective naman po, may mga bumili po. Tapos ngayon, may mga bumili na rin po nung na-release yung t-shirt. Then kumbaga, sa mga kakilala ko po na nakaalam nung na mayroon ng clothing, positive naman yung nila, yung feedback nila. Sorry, na-inspire po kasi parang ngayon lang kasi ako nagtayo ng business, tapos okay naman sa kanila, baga parang nagulat sila, may sarili na akong clothing na gano'n. Very good. Then kumbaga, gusto ko pong pasabugin yung clothing na po yun. Tapos ang na-imagine ko po na maging future ng business, magkaroon po talaga ako ng sariling tahian, tapos meron akong tatakan. Ayun po yung kumbaga yung na-imagine ko po na papupuntahan ng business. Kung sa ganun po, at least makatulong din po sa mga nag-anong trabaho, di ba po? Pero kumbaga yung stage ko po ngayon, nasa first stage ko ako ng business, which is gusto ko pasabugin yung clothing line na po, then makapunta po doon sa level 2. Yun po, Sir Rapin. Okay, mga kasosyo, hindi ka magpapasabog ng negosyo sa level 1. Hindi ka talaga sasabog sa level 1. Hindi ka magiging milyonaryo sa level 1. Ito yung logic Ang goal sa level 1, mahanap mo lang yung solid na community mo, yung magso-sustain sa'yo. Parang ganito, no? Ang goal kagad maging milyonaryo, maging bilyonaryo. Sumabog. May prerequisite sa pagpapasabog ng negosyo. Kinakailangan mo ng solid na customer base. Yung umulan, bumagyo, bibili sila sa'yo. Kasi solid base sila. May solid ka ng customer. Kahit hindi ka kumikita sa mga yon, kahit barya lang kita mo. Pero nabuo mo yung solid mong followers, fans, customer mo nga, yung talagang sa'yo believe sa produkto mo, yun na yung pundasyon mo para pasabugin sa level 2. Hindi tayo magpapasabog ng negosyo sa level 1. Never na mangyari yun.
Ang goal lang sa level 1, mag-experiment na i-tweak yung produkto na magugustuhan talaga nung community tina-target mo. Imbentuhin ng imbentuhin, i-improve ng i-improve yung produkto mo na talagang yun ang talagang, alam mo yung kailangan talaga ng customer mo. Na 5 years from now, 10 years from now, sila pa rin ang customer mo. Kasi napagtagpo mo na yung product mo sa yung market mo eh. Walang kwenta ang customer na ngayon lang bumili sa'yo. Tapos next month di na ulit bibili. O kaya at least man lang next year hindi na bibili. Wala ka na buong customer base nun. Ang tunay na customer base, yung babalikan ka. Yung pag naluma yung t-shirt mo, ikaw pa rin ang gustong bili next year. Yun yung sinasabi kong product market fit. Yung dalawang bagay lang na yun. Hindi gagana ang level 2 mo kung hindi mo na-figure out yung product mo at saka yung community mo na solid. Hindi gagana yung level 2. Kasi anong pasasabugin mo? Walang kwentang produkto at saka market na hilaw? Wala kang mai-scale sa level 2. Kasi product mo, hindi pa maayos. Yung community mo, hindi nga bumibili ulit. Ibig sabihin, bumili once, hindi na bumili ulit. Ibig sabihin, walang kwenta yung produkto mo. Ibig sabihin, walang kwenta. Hindi ka nanalo sa lahat. Wala kang pinanalo. Kasi hindi bumili ulit eh. Nabigla lang kaya bumili. Walang community, wala kang target market na nabuo. Wala kang product na malupit. Kasi hindi nag-match eh. Yun ang trabaho ng level 1. I-figure out mo lang yung product market fit mo. Pag sumolid dyan, it's time to scale na. Yung pampapasabog technique na. Saka mo a-applyan ng distribution, ng licensing, or ng platform, or ng software, or ng manpower technique. Kung alin doon na mapipili mo, isa-isa ulit yun. Huwag nyo pagsasabay-sabay. Yan na naman kayo, naatat na naman kayo mga kasosyo. It takes 5 years, 10 years bago mo masolid yung product market fit mo. Okay, magmadali. Totoo sinasabi ko 10 taong walang kita. Kung seryoso kayong perpektuhin yung produkto nyo na pagsilbihan yung market na pinaglilingkuran nyo. Seryoso po yun. Bakit ko sinasabing walang kita ng 10 taon? Ang totoo naman talaga, may kita. Pero dahil ang logic mo, i-improve pa ng i-improve yung product mo para mapagsilbihan mo pa ng mapagsilbihan yung market mo, talagang lahat ng pera mo, ibabato mo ulit doon. Ibabalik. I-reinvest mo. Reinvest. Hindi mo kagad goal na bumili ng bagong Montero o bumili kagad ng bagong condominium na bago. Hindi yun ang goal. Ang goal, pasolidin mo yung customer base mo na kahit anong mangyari, alam mo next month, bibili sila. Walang kwenta ang negosyo na may bumili sa'yo ngayong buwan, tapos next month, hindi mo na alam kung may bibili sa'yo. Wala kang, hindi ka sustainable. Wala ka. Tsamba ka lang. Bumenta ka lang na 1 buwan, 2 buwan, pero wala ka ng numero o numbers na next month, may papasok na ganitong order. Umulan, bumagyo, may papasok na order next month. Yun yung sinasabi kong solid na yung business mo. Alam mo na yung buong business cycle mo sa 1 taon. January, eto benta yan. February, eto benta yan. Alam mo na. Pag gumastos ka ng December malaki, alam mo sa January may papasok. Alam mo walang benta ng June, kaya sa May, alam mo magtitipid ka na. Hindi ka magpopondo ka ng pambala sa June. Kaya kung 1 buwan pa lang ang business nyo, 2 buwan, 8 buwan pa lang ang business nyo, maaga pa po kayo masyado para mainip. It takes years, dekada po ang kinakailangan yung baybayin. Hindi nyo mababasa sa libro yung business instinct na kailangan nyo i-develop para patakbuhin yung tunay na negosyo. Pag-practicean nyo lang na maliit kayo, huwag kayo excited lumaki, dadating po kayo dyan. Sure po ako doon, handa po, darating kayo doon. Pero hindi yung kasisimulan nyo pa lang, ang utak nyo kagad, level 2. Sabay kayo kasosyong Arvin, level 2. Excited na ako, level 2. Teka lang muna, panoorin nyo muna yung vlog number 1 ko hanggang vlog 600. Hindi ko sinabing ubusin nyo lahat ha. Ang punto ko lang, iba yung lesson ng first season at saka iba yung lesson ng second season. Kaya nga pinaghiwalay ko eh. Kasi it takes wisdom na dito maraming nalaloko eh. Yung payo iba sa'yo sa panahon mo. Kaya pinapaliwanag ko lagi, nasaan ang payo? Anong parte ng buhay ang payo na sinasabi ko ngayon? Pang level 1 to ha, mga kasosyo. Mamaya may magtatanong level na, level 2 na. O mga kasosyo, level 2 usapan to ha. Kung wala ka pa sa level 2, hinay-hinay ka lang. O hindi para sa iyo ang payo na to.
Malinaw mga kasosyo? Kaya lagi ko ina-explain kung naasan tayo, kung anong pinag-uusapan natin. Level 1, level 2. Si kasosyong John Paul Perez, gustong pagsamahin yung level 1 sa level 2. Paano pasasabugin yung level 1? Mali. Hindi mo mapapasabog yung level 1. Malinaw mga kasosyo? Hanggat hindi, ang trabaho sa level 1, product market fit. Kailangan mag-fit yan. Kaya kwento ko sa inyo yung product market fit ng Carco. Ang una naming matagumpay na negosyo. Ang una po naming matagumpay na negosyo ay kasama yung mga kaibigan ko, sila President Jet, Engineer Ome, si Ian, si Paring Charles, at si Paring Mac, ang mga leader namin ngayon. Basta yan ang mga kasama ko. Ang team of founders namin kami. T-shirt. Pero hindi namin hinarap yung mga mahilig sa t-shirt. Nasa community po kami ng mga mahilig sa kotse. Especially si President Jet. Talagang addict sa kotse yun. Ako hindi gaano. Nasa community kami ng mahilig sa kotse. Nagsimula kami sa community. Ano kaya gusto ng mga nasa community na to? O sabihin natin kaya namin gawin t-shirt, okay. Pero anong klaseng t-shirt? Alam niyo ba saan kami sumabog? Hindi naman sa design eh. Nag-design kami ng malupit. Although malulupit yung design ni Engineer Ome. Pero ito malupit. Nag-solve kami ng problem. Alam niyo ba kung anong problema na solve namin? Lahat ng t-shirt bago dumating ang Carco. Lahat ng t-shirt para sa mga macho. Para sa mga macho, kami manginginom kami. Ang mga car enthusiast, mahilig po uminom yan. Mahilig kumain. Mostly po, mga mahilig sa kotse, hindi naman lahat may tiyan. May dad bod, kumbaga yung may katawan, hindi sexy yung tiyan. May tiyan. Pogi, pero may tiyan. Ganun ang mga mahilig sa kotse. Karamihan. Ngayon, ang inimbento namin t-shirt, yung kahit malaki tiyan mo, pag sinuot mo, ang pogi mo. Seryoso, yun talaga. Ang t-shirt po namin, hindi parang Under Armour na pag sinuot mo, kailangan macho ka. Pag ang t-shirt na Under Armour, sinuot ng isang lalaki na may tiyan, mukha pong longganisa. Ganun po ang itsura. Ibig sabihin, hindi fit ang product ng Under Armour sa mga lalaki na kasing katawang ko na may tiyan. Pogi na may tiyan. Joke lang, biro lang. Ibig sabihin, yung may tiyan, alam niyo, yung katawan daddy, yun ang market namin. Hindi naman talaga yung gusto yung t-shirt. Yung pag sinuot mo yung t-shirt namin, kahit malaki tiyan mo, ang sexy ko dito sa t-shirt na to. Ang gwapo ko dito ah. Hindi nila alam kasi hinulma yung t-shirt na yun sa mga manginginom, sa mga mapalakain. Hindi macho, pero ano ba yung hindi mataba ah. Dalawa lang kasi t-shirt sa market eh. Pang mga macho, saka pang matataba. Ngayon wala dun sa mga nasa gitna, yung gwapong may tiyan. Walang market, walang t-shirt para dun. Carco yun. Ngayon umulan umaraw, Carco lang ang may t-shirt na ganun. Kaya yung bumili sa amin last year, bibili ulit next year. Kasi hindi sila makakabili ng t-shirt na ganun sa Bench. Hindi sila makakabili ng t-shirt na ganun sa Nike. Pag sinuot mo yung t-shirt ng Nike na katulad ng katawan namin, market kasi nasa community kami noon, mahilig uminom noon saka kumain. Pag sinuot mo yung t-shirt ng Nike, mukha kang butete, mukha kang longganisa. Yun ang seryosong problemang na-imbento namin. Suot mo yung t-shirt ng Carco, kahit may tiyan ka, ang pogi mo. Ay, subukan nyo. Testingin nyo, hindi ako nagbibiro. Product market fit, solid. Ngayon, i-reinvest kami na nag-reinvest, hanggang ngayon buhay pa rin kami. Magwawalong taon na kami sa next year. Buhay pa rin kami. Bakit? T-shirt pa rin product ang pinaka-pundasyon namin. Bakit? Kasi solid yung customer base namin at saka yung produkto na talagang yun lang. Hindi nila mahanap sa iba. Wala nag-imbento na yung t-shirt para sa may tiyan. Kami lang. Bakit? Yung problema rin namin yun eh. Ba't ganito itong mga t-shirt ito? Mukha tayong butete. Inimbento namin yun. Product market fit. Buhay pa rin hanggang ngayon. Ba't di pa kami on the way, nasa level 2 na kami. Pero nag-pandemic nga lang. Ito nga yung pinagpapasalamat namin kay Lord. Kasi kung nakakuha kami ng store sa Mega Mall, malamang tigwak na kami ngayon. Bangkarote na kami ngayon. Muntik na. Bago mag-pandemic, kukuha na kami ng store sa Mega Mall eh. Kaso nag-pandemic, buti na lang, hindi pa kami nabibigyan ng Mega Mall. Pero si Lord na yun. O hanggang ngayon pandemic, buhay pa rin kami. Bakit? Pundasyon namin solid eh. Kaya nasa level 2 na kami. At mga kasosyo, hindi po kami 5 months ha. Hindi po kami 7 months. 5 years, 6 years, 7 years, mag-8 years na po kami sa November. Kaya wag ko, ilang buwan pa lang kayo, wag ko yung ma-excite.
pambihira naman, oh, wala pa isang taon eh. Yan ang lagi ko linilinaw. Mapansin nyo, ang dami naman nilang negosyo. Bago nagparami ng negosyo yan, nagsimula yan sa si Kagawad Metoy, bago dumami negosyo niyan, ang unang restaurant niyan, nasa garahe nila, nasa bahay nila. Start on what you have. Yun ang example ng prinsipyo ng Kasosyo Malupit Group. Start on what you have. Nagsimula sila ng mini bar and grill sa garahe. Ngayon, ilan na ang kanilang bar and grill? Ilan na? Tapos, mayroon ng mga motor. Marami na ring branch. Pero sa nagsimula? Nagsimula ba sa marami kaagad? Hindi. Nagsimula sa garahe, sa bahay. Bahay. Doon mismo. Yun ang sinasabi ko, huwag kayong mainip. Sasabog din yan. Hindi yung isang buwan pa lang na expand, level 2. Ay, pambihira. Hindi tayo nagkakalinawan yan. Excited lang kayo masyado. Gusto ko kayo ma-excite, oo. Pero dinilinaw ko lagi yung time frame. Lagi kong linilinaw yung time frame. Kasi yan yung mahalaga eh. Diyan marami nababaliw. Ano ba yan? Hindi pa rin ako naging successful. Pag tinanong mo, ilang taong ka na ba nagbi-business? 6 months. Pambihira. 6 months ka pa lang pala, naiinip ka na, nade-depress ka na. Yung kinaiinggitan mo sa social media, 12 years na yung nagne-negosyo. Huwag mong kainggitan, iba laro mo sa kanya. Malinaw mga kasosyo. Si John Paul, hindi si John Paul pinapagalitan ko Pinagdidiinan ko lang yung mga excited. Huwag kayo excited. Solidan nyo yung level 1. Kasi sinasabi ko, usapang level 2 na to Kaya sabi ko, wag mailulungkot yung mga level 1. Huwag kayong maiinip. Kasi talagang matagal dyan. Yung mga kausap ko sa level 2, ilang taon na nagde-negosyo to. Ibang usapan to. Level 2 na rin ako kasi malupit to Sali ako sa level 3. Iba. Deserving ka ba para sa level 2? Deserving ka ba sa level 3? Deserving ka bang tawagan ko sa level 2? Kung hindi, ilaw. Ilaw pa. Wag excited. Pambira. It takes years. Seryoso na 10 taon kami. 10 taon akong walang kita. Seryoso po na 10 taon akong lugi. Hindi po ako nagbibiro. Kung magaling kayo kaysa sa akin, salamat sa Diyos. Pero kung parehas tayo, na kahit hindi magaling pero seryoso, pues sama-sama tayo, it takes years. Walang shortcut. Walang magic bullet, walang libro na biglang bukas mayaman ka na. Biglang bukas level 2 ka na. Kalokohan po 'yun. Pinag-usapan natin dito yung realidad. Henry C. po, 15 years sapatos lang ang binebenta. Ayaw niyo maniwala sa akin? Tanungin niyo sa kamag-anak ni Sir Henry C. Pinaliwanag ko na 'yan. Kala niyo si Sir Henry C. mall kagad? Hindi po nag-mall kagad si Sir Henry C. ng 8 months. Ng 2 years, hindi po. 15 years po yun, sapatos lang ang binibenta nun. 15 years. Kaya nyo ba yun? 15 years, isang produkto lang binibenta nyo? Kung hindi kayo karapat-dapat sa mundo ng pagnenegosyo. Persistency at consistency ang labanan ng pagnenegosyo. Kahit kaya mo gawin lahat, hindi mo gagawin. Dahil pinili mo maging number 1 sa bagay na to. Diyan ka lang. Hindi mo papangarapin maging number 1 sa maraming bagay. Wala kang maging number 1. Kung gugustuhin mo maging pinakamagaling sa lahat ng bagay, wala kang kwenta sa lahat ng bagay. Isang bagay lang. Isa lang. Manny Pacquiao, suntok lang. After nun, lahat ng gawin niya, successful siya. Nagsimula ba kagad siya ng ang dami niyang ginagawa? Hindi. Suntok lang for many, many years. Si Jokoy, nakaka-proud na Pilipino, napag-usapan nila Zoom. Komedyante sa States. Jokoy. Sa Netflix, si Jokoy. Joseph! Nakaka-proud. Isang Pinoy, pinapalakpakan ng mga iba't ibang lahi dahil sa isang talento, magpatawa. Magaling ba siya mag-program ng apps? Magaling ba siya mag-basketball? Magaling ba siya? Hindi na mahalaga. Basta sa isang bagay, magaling siya. Magpatawa. Sa mahabang panahon, 15 years, walang kwentang karir ni Sir Jokoy. Kwento niya yun sa YouTube. Lahat ng matagumpay ngayon, reviewin niyo yung history. 10 years. 10 years ang pinagdaanan bago may nangyari. Yung parang nagbago, ay gumana na. Finally, gumana na. Huwag kayo maiinip. Kahit panoorin niyo lahat ng vlogs ko, may element of time pa rin. May sarili kang luto. May sarili kang timpla. May sarili kang panahon. Kung ngayon sila ang matagumpay, darating ang araw, panahon mo na.
Si President Rodrigo Duterte, ilang taong mayor. Imagine niyo, 30 years na mayor si President Rodrigo Duterte. Siguro inggit na yun sa ibang presidente na, pambira naman itong presidente na ito, walang kwenta naman. Kasi expert na siya sa mayor 30 years. Pero yung panahon niya ngayon siya tinakda ng Diyos na maging presidente. Kasi kung hindi siya presidente ngayon, anong sinasabi sa social media, wala na tayo lahat. Dahil siya yung karapat-dapat na maging presidente sa panahon na to, na i-handle tong problema ng pandemic. Diyos lang nakakalam kung kailan. Ang pinapaliwanag ko lang po lagi, wag po kayo maiinip, wag kayo magmamadali, may kanya-kanya tayong panahon. Hindi to pabilisan ng tagumpay. Patagalan po itong magsawa. Patagalan itong mamatay. Yun ang laban ng entrepreneurship. Hindi to pabilisan. Mauna na kayong magtagumpay, sige. Parating din naman ako dyan. Kung may numero unong naiinip dito, ako yun. Lahat ng kasabayan ko, matatagumpay na founder. Napondohan ng 10 million, napondohan ng 50 million. Sa akin, maski piso. Hindi, meron na pala. 50 pesos, binigyan ako ni Kasosyong Kadungis. Kung may mainggit dito, ako yun. Yung mga kasabayan ko, sobrang lulupit sa akin. Nasa Google na, nasa US na. Ganong kababangis. It takes time. Darating ang panahon ko. Kung kailan, Diyos lang. Hanggat wala pa, kung ano meron, focus ako doon. Sabi ko nga sa inyo, yung t-shirt company namin ayaw ko niyan. Kaso yun lang ang meron ako Wala nagtitiwala sa akin. Mga kaibigan ko na lang, mga kainuman ko na lang. Pinukusan ko yun nang wala ko ibang ginagawa. Yun lang. For many years. Yun ang naging matagumpay. Kaya yan ang sinishare ko sa inyo. Nasa focus pala ang sikreto. Huwag kang gagawa ng ibang bagay. Kahit ayaw mo niyan, kung yan ang meron ka, mahalin mo. Kaya mahal na mahal ko yung car ko. Kahit anong struggle niyan, lalaban yan. Bakit? Iba ang tinuro sa amin yan, sa akin personal niyan. Tinuruan ako niyan kung ano yung tunay na pagnenegosyo. Kahit ayaw mo, kahit wala kayong puhunan, kahit simpleng produkto kayang palupitin. Basta kayo mga founders, naniniwala kayo sa isa't isa, hindi dahil sa pera, naniniwala kayo sa isa't isa, dahil sa pagmamahalan nyo, at kahit anong struggle, naniniwala kayo na mapagtatagumpayan nyo yun. Hindi lagi may pera sa negosyo. Ang hindi lang dapat nauubos, yung tiwala nyo at pagmamahal ng mga kamembro mo, na malalagpasan nyo din yan. Walang maiinip. Walang maiinip. Ang umaalis sa negosyo, yung naiinip, 3 years na, wala pa nangyayari. Inip ka. Alis ka na. Tanyo sa amin, may nawala na. Nainip Hindi dahil sa masama siya o masama kami. Nagkainipan lang. Ganun lang naman talaga. Kaya walang maiinip. Hanggat nandiyan ka, nagnenegosyo ka, kahit ang tagal mong mukhang mahirap, steady ka lang dyan. Isang araw, darating ang panahon mo. Darating ang oras mo. Hindi ko masasabi kung kailan. Only God knows why. Sa Ecclesiastes 3, there's time for everything. At ang everything, ang time for everything, yun yung element of time. Si God lang ang nakakaalam. Kaya lagi sinasabi, kahit gaano mo galingan, kahit gaano mo pag-aralan, hindi mo masasabi kung kailan magtatagumpay. Diyos lang. Anong sikreto? Basta galingan mo lang lagi, basta lupitan mo lang lagi, basta maging deserving ka, at pag panahon na, ready ka na. Kasi naniniwala ka na darating ang panahon mo, kaya lulupitan mo. Kung bukas, salamat. Kung sa 1 taon, salamat. Kung 10 years from now, basta darating din yun. Yun lang ang sigurado. Sure ako dyan. Darating din yun, basta huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Walang maiinip pa. Si John Paul pinaghalo-halo. Hindi lang si John Paul yun ha. Marami pong ganyan ngayon. Kasi tumatawid na tayo sa level 2. Maraming pinaghahalo-halo nyo. Ako nga, hirap na hirap pagpaliwanag kung ano yung level 1 sa level 2. Intindihin nyo maigi kung nasan level kayo. Pag pinaghalo nyo, sasadsad kayo. Kaya tignan nyo. Alam nyo, tatandaan nyo dati? Parang nagkainitan kami ni Jonas. Tatandaan nyo ba yun? Tatanong si Jonas sa mga investor, something ganun. Sinasabi ko, hindi pa panahon. Hindi naintindihan ni Jonas. In-explain ko, hindi pa ngayon. Hindi pa nung time na yun. Kasi nung time na yun, hindi pa nung time na yun. Ngayon time na. Season 2 na tayo Usapang investment na tayo. Level 2, paano pasabugin. Nung nagtanong si Jonas ulit doon, nakausap na natin ng maayos. Kasi hindi mo pwedeng biglain. Gustong-gusto ko na mag-explain sa mga mas malalalim na bagay na gusto kong ikwento rin sa inyo. Pero ang tanong, handa na ba? Ewan ko.
Pero meron pa akong gustong i-share sa inyo na hindi itong level na pinag-usapan natin, may isa pang level na hindi nyo magigets kung hindi nyo magigets tong pinag-uusapan natin sa level 1 sa level 2. Kasi yun yung prerequisite para sa level 3. Ay share ko na lang sa susunod. Pero ang bagay na yun ay tungkol sa economics, economy. Yung tungkol sa bagay na yun, ay magsasalita ako dito sa ekonomiya kasi ganyan, bla bla bla. Wala nakaintindi. It takes time, patience. Magli5 taon na po ako nagbablog. Inip na akong pumasok sa topic na yun, pero darating din doon. Kaya may inip ha. Ano tayo? Patagalan magsawa. Kasosyong Arvin. Dyan boss. Kasasin dyan. Kasosyong Arvin. Kasasin Jun. Oh, shoutout ko na rin yung yung vlog ni Kasosyong May. Yung Never Give Up. Kasi yun eh. Pag napanood nila yung vlog na yun sa yung Never Give Up ni Kasosyong May Bilalon. Okay. To. Yun yung topic. Thank you so much. Grabe, meron pang pa-shout out si Kasosyong Jun. May fan ka dito, Kasosyong May. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, Kami. message kami niyan. Nakakataba ng puso. Grabe naman tong Solid mga yan, to. Kasosyong May. Thank you doon. Solid yung mga vlogs mo. Thank Solid you. ko yung mga I vlogs love nyo. you all. Solid ko yun. Pwede po makahingi ng link. Thank you po, thank you. Okay, balik. Punta kayo kay Kasosyong May ha. May vlog siya. Patient is a virtue. Patient is a virtue. Kung alam nyo lang kung gaano ko naiinip. Alam mo yung gusto mo na magtagumpay. Alam mo yung dumaan po ako dyan. Yung parang napag-iiwanan ka na. Ang realization, looking back, ayos pala na hindi pa ako nagtagumpay nung time na yun. Basta, mga kasosyo, maniwala po kayo sa akin. Darating ang taon na pag lumingon kayo, doon nyo lang magigets. Kaya pala nauna sila. May purpose pala si Lord. I-summarize mo naman kasosyong May yung yung vlog na Patience is a Virtue. Sige na. Patience is a Virtue. Nahiya tuloy ako. Oh my gosh. Ano laman nun? Nakalimutan ko na ba yun? Patay, hindi ready. Pag-uwi mo ng Pilipinas. Yun binigyan ka na ng clue ni Kasosyong Lauris. Sige, Kasosyong May. Ano ba yun? Sandali lang, nanginginig ako. Sorry na. Mag-lipstick muna, mag-lipstick. Sandali lang, kukuha lang ako ng lipstick ko. Panis kayo kay Kasosyong Ana, naka-lipstick. Sige. Balik tayo kay Kasosyong Jan Perez muna. Kasosyong Jan. Hindi si Kasosyong Jan yung pinapagalitan ko para to sa lahat. Yung konsepto nung halo-halo. Kasosyong Jan, anong pinaka-problema? Wala na. Actually, sir, yun din talaga yung nararamdaman ko, yung parang left behind. Kasi halos wala pa naman talaga akong naipundara sa sarili. Kaya eager ako talaga na mag-grow sa business. Kasi yun lang din naman talaga na nakikita kong paraan para kumanda yung buhay namin ng pamilya namin. So, kaya iniisip ko talaga paano ko mag-grow sa business. Pero nasagot mo naman po, Sir Arvin, yung mga katanungan ko. Minsan kasi yung tanong nyo, hindi talaga yun yung problema. Diba? Katulad nung kay Kasosyong Jan Paul, ang tanong niya paano yung level 1 papasabugin. Hindi talaga yun ang problema. Ang problema talaga, naiinip. May isa pa nagsabi sa chat natin, si Kasosyong, lagi rin to ng si Leonager Elger. Yung lagi nagko-comments, active to sa group. Si Leo, pero baliktad yata, si Alger, yan din, marami tayong kasamahan. Kasi pinagdaanan ko rin yan eh. Naiinip ka. Pag naikumpara mo yung sarili mo sa iba na, ano ba yan? Kulelat na ako, layo na nila, ganun. Para siyang kumunoy. Yung feeling na yon, ipaparalyze ka niya na parang wala nang saysay ang buhay mo. Wala nang saysay kahit magtrabaho ka. Yun ang feeling mo. Kasi ang layo na nung kalaban mo o nung mga gusto mong malamangan. Para siyang, ang pangit ng energy Yung energy na parang imbis na ma-energize ka, napaparalyze ka. Kaya, tinutumbok ko na kagad na may feeling talaga na gano'n na parang naiiwang ka. Ba't parang lupit naman niya? Ako ginagalingan ko, kulelat pa rin ako sa buhay, wala pa rin.
magtiwala po kayo sa Diyos na there's a season for everything. Sa Ecclesiastes 3, nandoon talaga nakasulat yun. Nandoon lahat. May panahon sa lahat. May panahon sa pag-ibig, may panahon sa heartbreak, may panahon sa pagkalugi, may panahon sa pagtagumpay, may panahon sa may bagong buhay, may panahon sa pagkamatay. Kung ma-analyze nyo, ang buhay pala talaga ay up and down and hindi walang consistency ang buhay. Maaring ngayon nga nandito ka, pero huwag ka mainip, aangat ka rin. Pag nakaangat ka na, huwag kang masaya masyado kasi babagsak ka ulit. Totoo yun ha. Lagi kong sinasabi yun. Hindi ito na mahirap ka ngayon, tapos umasenso ka, tuloy-tuloy ka na. Diyan maraming nadadapa. Umasenso, akala nila, okay na. Ayan ang sinasabi kong realidad ng buhay. Na pag umangat ka, umasenso ka, wait lang, hindi pa tapos. Babagsak ka ulit. Hindi ko sinasabing babagsak ka, pero basta may chance ang bumagsak ka. Kaya huwag kang relax sa ibabaw. At pag bumagsak ka, huwag ka mag-alala, aangat ka ulit. Akala nung galing sa taas, pag bumagsak, hindi na ulit aangat. Kasi ang logic nila, umangat na ako, hindi na ulit ako aangat kasi bumagsak na ako eh. Hindi na ulit ako aangat. Hindi po. Pag bumagsak ka galing sa taas, huwag ka mag-alala. May chance ulit na umangat ka. At pag umangat ka ulit, huwag ka mag-alala. Hindi naman sa huwag ka mag-alala. Huwag ka mapanatag kasi baka bumagsak ka ulit. Ang tingin kasi natin, straight lang ang buhay na pataas eh. Basta galingan mo, paakyat ka ng paakyat. Kala natin ganun. Hindi po. Saan ko natutunan yan? Sa pagkamatay ng tatay ko. One day, ang saya-saya mo. Kinabukasan, namatayan ka na ng tatay mo. After mong mamatayan ng tatay, katapusan na ba ng buhay? Hindi ba? May mangyayari pang masaya. After kung naging masaya, after na matayan tatay ko, may nangyari ulit na hindi maganda. Pero after nun, naging masaya ka ulit. Yun lang ang realidad ng buhay. Taas, baba. Takes time. Only God knows when. Kaya enjoy the process. Enjoy every stage kung nasaan ka. Nasa baba ka ngayon. Paangat ka, enjoyin mo. Picture ka ng picture. Makita nyo, dami kong picture noong nakaraan. Sa yung mga sinauna kong picture. Kasi alam ko, kahit nasa baba ko ng buhay ko na yun. Alam ko, darating ang araw. Masasabi ko na, dito ako galing. Alam ko lang. Sinabi lang sa akin ng Diyos na, basta aangat ako. Kung kailan, wala nakakaalam. Hindi ko rin alam. Pinaghandaan ko lang yung pag-angat ko somehow. Namin. Bakit yung mga luma kong picture, proud na proud ako. Bakit yung mga itsura namin doon, itsura ko doon. Yun yung time na babang-baba ako, yung time na inggit ka. Pero dahil may faith ka na darating ang panahon mo, treasure kung anong meron ka sa stage na yun. Wala naman nagsabi na ito mangyayari sa buhay ko ngayon o kaya sa buhay nyo ngayon o sa future. Walang nakakaalam. Yun ang sikreto ng buhay. Walang makakaalam ng bukas. Kahit alamin mo pa, nasa Biblia yan. Walang nakakaalam ng bukas. Pwede mong subukan alamin, pero wala, mapaparating ka lang. Anong sikreto? Gawin mo lang ng gawin ngayon kung anong matatrabaho mo. Lupitan mo ng lupitan ngayon kung anong matatrabaho mo. Regardless kung anong sitwasyon mo. Regardless kung may nauna sa'yo. Regardless kung kulelat ka na. Basta be deserving. Wala naman akong sinasabing ito gawin mo mismo eh. May sinabi ba akong mag-social media marketing kayo? Wala. May sinabi ba akong ito produkto gamin nyo? Wala. Ang sinasabi ko lang, hala sige tira. Mapipigure out nyo rin yan. Yun talaga eh. Yun po talaga. Basta move forward, pick up yourself. Yun. Yung pick up your mat na verse, yung alam mo yung lumpo sa Bible, nasabi ng Lord, pick up your mat and walk. Yun lang. Kahit nakadapang-dapa ka sa semento, putikan ka, dinuduraan ka pa, bagsak ka na, tumayo ka. Maligo ka, bumangon ka. Yung sinasabi ko lagi, iligo mo lang yan. Trabaho malupit. Kahit malungkot ka, iniwan ka na syota mo. Baong ka sa utang, kahit ano pa yung storya mo ngayon. Basta tumayo ka dyan, maligo ka, trabaho malupit. Kung magkatagumpay ka, hindi ko rin alam. Kung kailan, hindi ko rin alam. Kasi ako, hindi ko rin alam. Isa lang ang sure. Magtiwala ka sa Diyos. At paano mo papatunayan na nagtitiwala ka sa Diyos? Gamitin mo anong meron ka. Kasi dyan makikita ng Diyos ko talagang deserving ka. Kapag napagyabong mo kung anong meron ka, dyan makikita ng Diyos na, okay ayos, Arvin okay Arvin.
O, dadagdagan pa ng Diyos sa mga resources mo. Kasi napakita mo sa Diyos na deserving ka eh. Kung ano meron ka, hindi mo hinahayaang masayang. Ito na nga lang meron ka, sinayang mo pa, sinugal mo pa. Ito na nga lang meron ka. Binigay mo pa sa babae mo, di ba? Yung mga ganung bagay na. Thank you, kasosyo. Mga ganung bagay. Thank you po, kasosyo. Sige, kasosyo Imelda. Yung mga example ko, totoong buhay talaga. Totoo po yun ng mga kasosyo. Di ba? Konti na lang pera mo, naiabot mo pa sa chicks mo. Wala ka talagang kwenta, no? Huli na naman. Huli pa. Lumalabas sa bibig ko yung ano ko eh, no? Yung mga background ko talaga. Si kasosyong Metoy kasi kasama ko dyan sa mga ganyang bagay eh. Si Kasosyo Imelda, si Kasosyo Imelda. Kasosyo Imelda, ano po yun? Gusto sabihin? Yun lang po, nagpapasalamat lang po. Okay. Meron sa amin sinasabi sa church, no? Halimbawa, kasi sa church namin, may time na nagpapasalamat kayo sa mga natanggap niyong blessing, ano? Halimbawa, may ka-church ka na nagpasalamat na, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binigyan po kami ng bagong sasakyan. Ikaw naman na nakikinig na syempre sa church ka din. Bantayan mo yung puso mo. Kapag ang puso mo parang naiinggit, ano ba yan? Siya may kotse, ako wala. siya binigyan ni Lord ng bagong kotse, tapos ikaw narinig mo yung blessing ng ka-church mo, parang naiinggit ka. Naku, delikado daw ang sitwasyon mo. Kapatid. Parang pastor na naman ako eh, no? Delikado daw ang puso mo. Ang tunay daw na heavenly feelings pag nakakarinig ka ng tagumpay sa iba, no? Tagumpay. Ang feelings mo dapat excited ka. Na nako, nagkakotse si ganito. Lord, next na ako. Ganun. Uy, nakabili ng bagong bahay si ganyan. Ikaw, huwag ka maingit o kaya magsiself-pity na, ano ba yan? Mahirap pa rin ako. Huwag ka mag-self-pity. Ang dapat daw na pakiramdam natin. Kung nagawa ng Diyos sa buhay niya, kaya rin gawin ng Diyos sa buhay mo. Yun ang dapat feeling kasi nangyari sa buhay niya. Nagka-business siya, gumanda ang status. Ngayon, kung nagawa ng Diyos sa buhay nung katabi mo sa church o ng kaibigan mo sa church, hindi imposible na sa'yo din. Yun dapat ang feeling. Ngayon, kung ikaw ang feeling mo, tagumpay naman to masyado. Hindi na ako magtatagumpay kasi matagumpay na siya. Hindi po nagkakaubusan ng tagumpay sa mundo. Hindi po limited ang resources sa mundo. Like, pag kumita siya ng 1 milyon, ikaw hindi ka nakikita ng 1 milyon. Hindi po ganun ang buhay. Ang buhay po, ang mundo, sobra-sobra ang resources niyan sa mga tao. Kaya mali yung concept na kung si Kasosyong May nakakuha ng 1 milyon, ako hindi na makakuha. Yung para bang 1 milyon lang pinagtatalunan natin. Pag nakuha ni Kasosyong May, wala na akong chance makuha yung 1 milyon kasi nakuha na ni Kasosyong May eh. Hindi po ganun ang mundo. Hindi po nagkakaubusan ng pagpapala. Hindi porkit may kotse yung kapitbahay mo, ikaw hindi ka na magkakaroon. Hindi porkit naagawan ka ng customer nung pinsan mo, hindi ka na magkakaroon ng bagong customer. Abundant thinking po tayo. Ganun po ang Diyos na pinaniniwalaan natin. Kasosyong Arvin. Hindi nagkakaubusan. Yes, Kasosyong May. Amen. Naalala ko, kasi dapat ibablog ko to mamaya yung, actually nasabi mo na yung pagiging self-pity natin. Yung pagiging mindset kasi natin na minsan kasi meron kasi tayong mindset na pagiging self-pity na feeling kawawa. Sabing ganon, feeling kawawa. Yung instead na mag-iisip ka na feeling kawawa ka or masyado kang parang dinadown mo yung sarili mo or yung sinasabihan mo na ay kawawa naman ako kasi ganito lang ako, ganyan. Instead na sabihin mo yung ganong bagay. Hindi ko na siya iba-vlog, sasabihin ko na dito. Ayan, sige pa, thank you. Sasabihin mo siyang ganon, kailangan ng isip mo, yung mga insecurity, yung mga nakikita mong tagumpay, kaya ko din yan. Yung mga ganong mga mindset, dapat yung perspective mo kasi kailangan mabago natin eh. So yung mga negative kasi na mindset, hindi mo kailangan ipasok. Although may mga negative, pero wag mo siyang isink in sa utak mo na yung mga negative. Is-change mo agad siya sa positive. Kasi the more kasi na sinasabi mo or iniisip mo yung mga ganong bagay, mas lalo pa siyang magtitrigger pa sa sayo ng mga worries, mga negative, yung mga self-pity, yung mga hindi magagandang isip. So, kailangan mo siyang baguhin. At saka yung mga self-pity natin na sabihin natin, ay hindi ko na kaya yan. Instead na sabihin mo na ganun, sabihin mo kaagad na, ay kaya ko yan, kaya ko yan. Yung mga tipong, hindi ako kawawa kasi alam ko,
alam ko na merong Lord sa puso ko, na si Lord ay nandito sa puso ko, ay hindi ako kawawa kasi alam ko may blessing na para sa akin. Yung mga blessing sa paligid natin, hindi talaga nagkakaubusan. Kahit saan ka mapunta, kahit saan lugar ka, may mga opportunity talaga sa paligid natin na nakalaan para lang sa'yo, na binigay ng Diyos sa atin. Na kanya-kanya talaga tayo. Hindi po pwedeng parehas yung kapitbahay mo, parehas sa'yo, at saka sa kapitbahay mo, o sa pinsan mo, ganun. Magkakaiba talaga. Kailangan lang natin baguhin yung perspective natin at saka yung pagiging self-pity natin. Huwag natin i-ano natin yung pagiging self-pity natin. Kasi napaka-victorious natin, napaka-blessed natin, ang dami-daming blessing. Grabe. Yun lang po. Thank you, Kasosyong May. At dito ko na nag-vlog. No? Kaso, Thank you. salamat. Asa na si Kasosyong, Jan